yun. Ay. Ang lakas, di ba? Oo, ang laki ng Dami buko. natin. Ganun po talaga. Una. Oo. Ganun talaga yan, lalabas ang buko. Kumana ka sa siya. Tara. Natatakot ako. Bobo natin, parang baby natin. Siya nga yung ano, lumalabas na. Ano na diyan mo ato? Halika, yes ka. Una to. Ganun po talaga, lalabas talaga yan. Baby na to ah. Ang laki, ano? Sobrang laki te. Ganito na. Siya. Samahan niyo po kami. Ayan, see you po. Habang nagbablog si Rich Falcon kay Ate Richelle, ay napapansin ko si Ate Lisel na balsa at hindi mapakali sa kanyang inuupuan. Kaya minagmamasdan ko siya kasi nga nung nakaraan po na tayo po ay nanggaling dyan ay dinugo nga po si Ate Lisel at isinugod nga po siya sa ospital kasi buntis po siya ng 4 months. Tapos nagluluto daw po siya ay dinudugo siya kaya sinugod siya sa ospital pagkatapos niya magluto nung last time na pumunta po tayo dyan. Ngayon po ay pagbalik namin, nadatnan nga po namin siya dyan, nakakarating lang po galing sa sentro ng diet at nagpa-ultrasound daw po siya at sabi nga po daw ng doktor, sad to say na yung baby daw ay wala na. Dun sa ultrasound, wala na daw pong heartbeat yung baby. Kaya umuwi po siya dyan para kumuha po ng mga gamit at sunduin na rin po yung mama niya na babantay po sa kanya sa district hospital para po magpa-confine siya para po daw ay kailangan po siyang raspahin gawa nung yung baby ay hindi pa naman po lumalabas sa kanyang tiyan. Kung 4 months na po yung baby, medyo malaki-laki na po yung fetus. Kaya pinagmamasdan ko siya, hirap na daw na pala siya sa kanyang nararamdaman kasi sobrang sakit daw po ng kanyang tiyan. Parang humihilab, para daw siyang nanganganak din. Kaya habang nag-i-interview si Rich kay Ate Richelle, hindi siya mapakali. Ikot na ng ikot sa kanyang inuupuan. At kapansin-pansin po talaga na namumutla na siya kasi po delikado po talaga sa kanya yung 4 months na yung baby na namatay sa tiyan niya tapos hindi po na ilabas agad. May tendency po kasi na baka malason siya dun sa fetus na dun sa kanyang matres. Kaya ikot siya ng ikot, sobrang sakit. Tapos hindi naman daw po lumalabas. Wala naman daw po lumalabas sa kanya maliban po dun sa dugo na lumalabas sa kanyang paunti-unti. Kaya habang inaantay po niya yung sasakyan na susundo sa kanila dyan, kasi nagpatawag nga po ng ambulansya para sila isunduin dyan at ihatid sa district, ay kinakausap po natin siya, nililibang-libang po natin siya para hindi po siya nervyusin kasi nga ninenervyos na po si Richelle. Si Ate Lisel naman po ay nilalakasan na lang niya ang loob niya kasi sabi niya pag siya daw ay hinaan pa ng loob, wala na daw po silang tutulong sa kanila. Kaya kahit hirap na hirap siya, pinipilit pa rin niyang ngumiti at unti-unti na nga pong lumalakas yung dugo sa kanya na lumalabas sa kanya, kaya lalo siyang ninenervyos. Kaya ang ginagawa ko po ay kinakausap ko siya ng kinakausap para sabi ko ay hindi siya nervyusin kasi ako ninenervyos po talaga na ako, pero hindi ko naman po pwede pakita na ako ninenervyos kasi baka lalo siyang matakot. Kasi naranasan ko din po na nakunan ako noon ay 4 months din yung baby namin. At ganyan din ang nangyayari sa akin, para ko nanganganak, ang sakit sa puso hanggat hindi pa siya lumalabas. Kaya habang nag-i-interview si Rich kay Richelle, kinakausap po siya ng kinakausap para po siya ay malibang. Tapos kung ano-ano mga tinatanong ko sa kanya, yan, kumusta ko siya kasi nga namumutla na po siya sa sobrang nervous niya dun sa sobrang sakit na nararamdaman niya dun sa tiyan niya. Kaya parang naalala po ni Rich na, di ba sabi niya ikaw nung nakunan ka ay uminom ka lang ng sinunog na asukal at lumabas na nga po yung fetus. So ayun po, naalala ko po yung ganong ginawa ko at yun nga, sinabihan ko sa Ate Richelle na
sige, magsusunog ako ng asukal. Ipagsusunog ko si Ate Lisel ng asukal at painumin natin para lumabas na nga yung patay na, yung fetus sa tiyan niya na wala naman na daw pong heartbeat, sabi ng doktor sa ultrasound. Kaya kailangan na rin po niyang raspahin. Kaya sabi ko, proven ko rin naman po yung sinunog na asukal kasi yun na din ang ininom ko. Yun na din po ang ibibigay natin kay Ate Lisel. So ayan, habang kinakausap ko siya, nililibang ko siya, ngiti siya ng ngiti. Tapos si Ate Rachel ay hindi na mapakali kahit na kinakausap siya ni Rich, pero yung ano niya, yung isip niya ay doon pa rin sa kalagayan ni Ate Lisel. Kaya grabe talaga, parang pinagadya ni Lord na kami po ay makarating doon ng ganung on time na sa ganung sitwasyon nila. Kasi talagang ninenervous po yung magkapatid. Wala pa rin po yung nanay nila at inaantay nga po dahil yun daw po ang magbabantay sa ospital kay Ate Lisel. Kahit pa paano naman po ay medyo kumita na rin tayo sa ating YouTube channel at meron na rin po tayong pang share kasi dati lahat po ng aming isinishare ay galing sa sponsors, pero kami po ay masaya na kahit pa paano sa sarili naming kaparaanan ay meron na rin po kaming naibabahagi po. So sana ay makatulong sa inyo yan. Malaking tulong na po ito, sir. Oo. Tapos yung materialis ng bahay mo, ayan, may mga ilang nag-contact na sa akin na siguro kahit pa unti-unti ay mag-share sila sa iyo ng blessing. Kaya tinitignan natin kung saan yung masasakop ng lote mo para mapag-aralan natin kung anong klaseng bahay o kubo ang magagawa natin doon para kung sakali man na biglaan na kayong paalisin dito ay may malilipatan naman kayo. Kahit di man po siguro kasing laki nito, ano? Kasi ito pong bahay nila ay medyo parang may ilang sukat ba nito? Medyo kalakihan, ano? Pahaba. Pahaba lang naman siya. Kaya lang, yun nga lang. Yung kahabaan naman niya, yun naman din po yung sinapol ng ng karsada. Nagtatanong sila, wala bang babayad sa inyo yung gagawa niyan? Kasi ang alam ko lang din kasi kapag DPWH, yun po yung parang kahit pa paano nagsishare sila ng konting blessing. Pero kapag ka po tinawag na barangay road ba ito? Pag barangay road po kasi talagang wala po talagang budget yan. So magpapasalamat na lang tayo kay Kapitan kasi nabigyan sila ng lote. Malaking No? tulong. Yung lote na yon na 100 square meters, kahit naman na sabihin nating medyo nasa tabing sapa, ay kumbaga malaking tulong pa rin yun. Kumbaga gagawa na lang ng paraan talaga. So ang kailangan po siguro doon ay magtambak na lang doon sa lote para po maiayos. So ayan, salamat po. Anong pangalan ng kapitan dito? Kapitan Roy Guzman po. Ayan sir, ay kung yung loloobin Panginoon ay lumabas na po ito ng safe and sound at maayos po Panginoon din ang kalagayan ni Ate Lisel sa kanyang physical na katawan. Hiling po namin Panginoon na bigyan mo siya ng kagalingan, kalakasan Panginoon at bigyan mo siya ng tibay at lakas ng loob upang sa problemang ito na dumating sa kanila ay hindi siya maapektuhan emotionally. Panginoon, handa mo yung kanyang emosyon Panginoon pagdating sa bagay na ito. At hiling po namin Panginoon na patuloy po i-provide yung kanilang pangangailangan, lalong-lalo na po para dun sa kanilang pagpapagaling Panginoon dahil po dito sa situation na ito Panginoon na dumating sa buhay nila. Maraming salamat po Panginoon. Alam namin Panginoon na ikaw ang aming Diyos na malalapitan at tunay nga po na nagmamalasakit para sa bawat isa sa amin. Purihin ka Panginoon, ikaw ang aming Jehovah Jireh Panginoon na patuloy na nagpo-provide Panginoon ng lahat ng aming mga pangangailangan. God bless you Ate Lisel at nawa ang Diyos ay patuloy na samahan ka dito sa nangyayari sa oras na ito para sa iyo at sa baby mo. Lord, thank you po in Jesus name. Amen. Ayan, sige. Mahirap din kasi yung yung kalagayan ganyan. Ikaw Ate, hindi ka naman naka-experience ng ganyan? Hindi naman po. Talagang ang anak niyo dalawa lang. Parang kadarating lang Charlie. Hindi po siya nagpunla. Ay, hindi na siya Yung natin. pong mga natira pong mga gulay-gulay, pinaluto ko po sa kanya kumasama. Shell na sinunog na asukal. Marami pong makaka-relate dito kasi alam nila iniinom talaga yan. Yan o ganyan siya kasunog.
Sunog na sunog talaga dapat siya. Sunog na sunog. Yung asukal para po ay lumabas lahat ng dugo. Hindi po yan. Kahit po sa mga hindi nagre-regla, ito din po sinunog na asukal ang inumin. Kasi para lumabas yung mga buo-buo na nakabara sa ano natin, mattress. Yan, asukal na sinunog. Maskubado. So, konting good vibes lang po kami kasi Kaya lalabas mo talaga yung price card. Ano yan, bubulwak pa yan ng malakas. Tapos mawawala yung hilab. Mawawala yung hilab niyan. Hindi, mas ganda pa rin po, magparas pa ka. Kasi para magkaanak ka pa. Para- sinimisin naman yun eh. Oo. Pero wala na silang tatanggaling dugo. Oo, ang importante, ano, Para hindi na risk. pero hindi pa din, kasi i-schedule ka pa rin noon. Kung nakasara ang cervix mo, i-schedule ka pa rin para kung kailan yan bubukas. Kasi hindi naman sila nagraraspa kung sarado yan. Mahirap daw po yung pagayang ano. Mm-mm. Tawag dito yung raspa. Isa sa nanganak ano po. Kaya, aantayin pa din. O kaya para may pinapainom yata pampabukas dyan eh. Oo, may pinapainom na gamot. Di ba bumili ako ng gamot din? Pampabukas. Oo, pampabukas ng cervix natin. Kumain magparas pa. Umuwi siya. Umuwi ako eh. Tumakas. Ano yung evening primrose? Parang oo. Ilalagay daw sa puwerta ko. Oo. Para bumukas yung cervix mo. Yun yung inano sa akin. Yun yung inano sa akin ngayon. Nireseta sa'yo? Nireseta ngayon sa akin. Habang hindi pa daw ako nako-confine. Inumin na para bumukas. Pero kung mako-confine na daw ako, sila na daw doon bahala sa ospital. Kasi meron yan tuturo kasi sarado naman yan. Pero ngayon sobrang sakit. Maya po mararamdaman mo yan. Oo, sa CR ko yan ginagawa kasi doon bubulwak eh. Bubulwak. Sa lawat. Bubulwak yan buo-buo. Masakit. Nililis ko na yung muna niya para i-desayan niya. Madami na kung madami para Lumabas na lahat. Oo, buo-buo talaga yan lalabas. nangalay na kasi yung balakang ko. Ilang oras ka ng ganyan. Mabuti pala nakainom ka ng ganito. Kasi hanggat hindi siya, Po ngayon lang po talaga lumabas ito ng madami. Pag hanggat hindi yan na kasi nakakalabas, ang sakit yan, sobrang ano sakit. lang, parang Umiikot-ikot lang kasi siya dyan. Oo. So effective pala yung sinunog na asukal sa ano. Ang sakit, talaga yan. Ito na nakukunan. Itim na itim po yung sinasali ni Ren. pati yung ano, nagsuko na. Nung tawag din, Hindi mo ulit tunawan. oo, pwede mo babaran yan. Kasi kahit lumabas na yung dugo niya, ituloy-tuloy niya lang pag-inom niya para malinis. Parang ito rin yata yung tinatawag na Malinis. Labigan naman yung isa mapait. Labigan yun eh. Buti nga matapang si ate uminom na mapait eh. Tsaka labigan na may syoktong yun, daddy. Labigan na may syoktong. Pampalinis din kasi yan. Yan, talaga. Mas maganda kasi matapang si ate uminom ng mapait. Sobrang pait kasi. Mapait talaga yan. magandang Oh, sobrang pait. Gusto, hindi pa po ba ako tatapang nito? Hindi mo siya tatapang nito. Yan. Pala kung alam natin, Kanina ko pa hindi po nung dinugo siya. Hindi sana po din na nadala siya dire-diretso. Ganun lang kahit natayuan ng bahay ni Kuya ba? yung mag-asawang bulag. May kabilang, Si tatay, ano nga pala? nakalimutan ko. Yung tatay, yung dalaw. May dilaw po na bahay doon. Oo, dilaw. Dilaw. Dilaw ang bahay nila. Unahan pa po yung sana. Ay, doon pa kayo sa bundok. May patawid pong tulay na maliit. Siya na po yung kubo-kubo po. Di ba bulag yung tatay matanda na? Yung taga doon. Ano ka nga lang kasi noon? Kalimutan ko. Parang pinsan din nila. Ted na. Mag-asawang bulag. May tinulungan din dun. Mag-asawang Dan. Pero yung isa 12 years yung pagitan nila. ano pong dahilan bakit ba dinugo ka? Hindi ko din po alam eh. Sabi lang po sa akin nung nagpa-check up ako, sabi niya, naglalalabas ng pusa. Meron naman di po ba tendency na talagang may nakukunan bigla. Eh, ganun din po yun sa akin. Gusto na lumabas ng baby. Siguro po hindi Kahit pa para walang- sa akin. Siya nga.
Ang lakas, di ba? Oo, ang laki ng Dami buko. natin. Ganun po talaga. Una. Ganun talaga yan, lalabas ang buko. Kumana ko sa siya. Tara. Natatakot ako. Bongo natin, parang baby natin. Siya nga yung ano, lumalabas na. Ano na diyan mo ito? Halika, magigis ka. Una to. Ganun po talaga, lalabas talaga yan. Baby na to ah. Ang laki ano? Sobrang laki te. Ganito na. Siya. Ganun talaga. Wala pa po kasi yung ano. Wala pa po kasi yung nanay nila na nandun po, dala-dala po lahat ng gamit. Lord, tulungan po si ate na ano. Kung ako po ito ay itatakbo ko na sa ospital, kaya lang po ayaw po nilang umalis dahil naantay nga daw po si nanay. Naantay daw po si nanay dahil dala-dala daw po yung mga gamit. Dapat po ito ay maitakbo na sa ospital si Ate Lisel. Grabe na yung lumabas ay sobrang dami na. At dun sila sa CR at ang laki daw ng lumabas. Ayun na oh, may lumabas daw doon. Naglabas na. Naglabas na daw. Naglabas na. So hindi na po natin pupuntahan doon at lumabas na daw po yata yung... Lumabas na ate? Lumabas na? Ang laki. Oo. Nasa So, hindi na natin susundan at hayaan na natin sila doon. Kaya mukhang nakatulong po yata yung ibin. Ay, makisuyo naman ako, ano, bro, Charlie. Ano? Si Ate Lisel at lumabas daw po yung baby na. Napatay na nga po, durog na. Siya nga po, ganun talaga yan. Mabuti nga at lumabas na yan at malalason siya dyan ay. kahit siguro din na ito raspain. Nalason at ano, nalason na ay. Malalason kasi siya dyan pag hindi yan nakalabas. Tapos babahin mo sa picture. Ate, sobrang thank you ate. Ayan, praise God. Talagang inadya ni Lord na makarating kami ngayon, no? Ate, talagang Siya nga. na, gagay na oh. O, ganun nga. Ano na yan? 4 months na eh. Please, Diyos ko, hindi na siguro ako dadalhin sa ano. Hindi na, pakita natin doon sa ano. Sa ano ko ka na. Doon sa baby lang ako. Lumabas na yung durog, di ba? Tingnan na siya. Diyan na lang kay Ani sa Talubate Hospital. Ay, thanks God naman Ate, po. anong pakiramdam mo? Nagiraginhawa naman po. Oh, siya ba nga yung masakit? Praise the God. God, hallelujah. Ang laki nun. Sobra po. Kaya nga. Parang mga baby na. Oo. Parang mga baby na parang kala mo may mga pag-inom ko lang po talaga. Thank you po talaga ate. Thank you. Thank you, Lord. Like, talagang iniloob ni Lord na makarating kami ngayon. Thank you po. Kala ko mamaya pa kami makakapunta ay Oh, ayun na po yung fetus na, na binabalot ni Rachel. Ayan, ayan na po yung fetus. Baby, pupunta sa namin sa hospital na. Rachel, nakakanta ka na. Pero may cellphone ko. Tali mo na din po yung ano, mga ultrasound. Mga ano. Ayan, thank you Lord at na ano, nawala na yung sakit na no. Oh, kasi ayun yung po nagpapasakit. Masakit. Talagang humingiti pa talaga ako. Ay, hindi pwedeng maging mahina. Guminawa na yung pakiramdam niya at natangga. Eh, kasi yun ang umihilab dun eh. Pag Sakit. hawak pa, alam mo, parang baby po na lumabas talaga. As in, Laki ito. sobrang laki eh. Ay, ate, thank you po. Yan, praise God. Thank you po, Kuya Rin. Thank you po, ate. Praise God. Tapos meron nagpunta rito na. Dumating, anong mga Kaya nga parang inadyan, talagang mas apunta kami ngayon. Dapat kami. Kaya ano.
Kasi yan lang din ako yan lang din ininom ko. Tapos lumabas nga din ganyan na buo-buo. Sa Isang minuto, effective agad. Opo, pagkainom niya lang, maya-maya ayun na po, naglabasan na po. Iba rin yung may alam na sinauna. Ito lang po talaga yung mga sinaunang remedyo. Kasi yung lola ko, pag sinusumpong kami ng sakit ng puson, susunog niya kami ng asukal. Tapos maya-maya naglalabasan yung dugong itim na buo-buo. Ganun palang gagawin. Kaya yan na agad ang namin. So ayan po mga kapatid. At maraming salamat po sa Panginoon dahil makarating kami dito. Tapos Yung po damit na ay lang para yung sigurado. kaalaman ni Aljos. Yung tubig, yung tubig okay na yan, madali na yan papuntahin. Madali na lang. Dito. Ito na lang muna. Malay mo naman hindi naman ako. Ini-apply niya po dito. Ayun nga po. At wala pa pong isang minuto ay lumabas na po talaga. Maginhawa na pakiramdam mo ate? Medyo maginhawa na. May heater ka? Yung heater ang dalahin mo. Nauubos na isang pitchel na tubig. Si Balcon po, kunwari lang yan, pero natitinis po yan, mauubos na isang pitchel na tubig. Pangalawang lagay na yan. Nervous din po siya sa dugo. It's a time. It's a Tapat din sa dugo. Ako din eh. Si Falcon din, kunwari lang yung pangiti-giti dyan, pero nervous yun sa dugo. Kaya hindi na nga ako tumayo dito. Thank you Lord. Thank you, Lord. At saka hindi na yan gas masyadong daming dugo ang lalabas. Saka hindi na masyado masakit. Parang regla na lang siya. Parang regla. Yun talaga yung kailangan alisin. Ilasan, oo. Yun kasi ang malalason ka. Wala na hilab. Wala na. Bag na malaki sana, may. Tama na yan kasi nagayat pa naman yung mga unang pagdating na nila mama. Diantay na lang. Wag na may maong. Wag na may maong. Kailangan malalambot na, no? Thank you, Lord. Lord, sa wisdom and knowledge po na agad na ay pinaano mo sa akin at natulungan natin si Ate Lisel sa kanyang nararamdaman. So ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. And so walang sawa po sumusuporta sa aming video. Ayan, thank you very much po. Ayan, supportahan po natin ang aking kapartner, Rich Falcon TV. At syempre po ang inyong lingkod, Aljos Eagle TV. At maraming salamat po sa mga nanood dun sa una nating mga vlog. Dito kila Ate Lisel at kila Ate Richelle. So maraming salamat po. Supportahan po natin Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlog sa Kalinga Prab. And sa Love and Care, Team Trolala. Ayan, sa lahat po ng mga team na sumusuporta sa atin, sa ating mga titas. Ayan, thank you very much po. God bless. Mabuhay po tayo lahat. Bye po. Dito Charlie, pero sa jeep ng cellphone. Ay, ko meron ko. Yung cellphone, pera mo sa akin. Ay, Pahiram mo sa akin. Dana kanina, naglag-lag po kayo, ano? Opo, nagbablog kasi kami sa kanila. Ayan po yung ambulansya na susundo ng Ate Lisel. At papaputahin nga po ng ospital para magparas pa. Dahil praise God at lumabas. Ito po. Nakunan? Sir, ilang buwan na po yan? May naglabas na po mo? Atras po natin, baka mga atras. alis kayo dyan. Tama po kayo, tumutor, hindi naman. Hindi naman malaya. Oh, wag na kami din! Magmula kami din muna! Sige, abante! Muna, atras! Sige! Charlie, palaro mo na muna kalaki. Charlie, palaro mo muna kalaki. Data man. Ay, Daddy! Daddy, ang motor. Ay, agbutin na lang, hindi nakalak.
Galing ka ate ah. Salamat po. Ayan po si Ate Lisel.